Hello, annyeonghaseyo. May gusto pala akong share na konting tips sa Korean language, yung pagkakaiba ng e versus eso. Yung e ginagamit to sa place o direction. Halimbawa, may nagtanong sa'yo kung saan ka pupuntang lugar. O de kayo, ganyan. Tapos ang sagot mo doon, kunyari pupunta ka sa school, hakyo kayo, ganyan. Tapos kung saan ka pupuntang lugar, Tapos yung eso naman, ang ano nito, yung kung may ginawa ka na sa lugar na pinuntahan mo. O kaya eso tapos verb. Yung verb, ito yung mga mogoyo, kumain ka na ba, natulog, sumayaw. Verb, basta action verb. Eso tapos verb. Halimbawa nito, sa school, hakyo eso kung buheyo, ganyan. Sa swimming pool, suyong jang eso, suyong heyo. Ganyan. Tapos kunyari sa matu, sa mga mart, matu eso sayo o salkeyo, ganyan. O kaya sa bahay, jeep eso, ano ba pwede gawin sa bahay? Umshik mandoroyo, ganyan. Gumawa ako ng pagkain ko sa bahay. Ganyan. Ayun lang, yun lang gusto kong i-share. Umshigul yori heyo. Kapag magluluto ka ng pagkain. Tapos kapag gagawa ka ng pagkain, ang term doon, umshigul mandoroyo. Hello guys, magluluto ko ngayon ng aking pagkain. Sa Korean, ang pagluluto, yori heyo. Ang lulutuin ko, itlog. Ito. Keran mandoroyo. Mandoroyo. Ayan. Gagawa ako ng itlog. Scramble. Dito pala ako nagluluto sa sikdang ng aking company. Yung company ko may sariling sikdang. Ayan. Dahil malaki yung company ko, may sariling sikdang sa loob ng company. Ayan. Dito, kaya ayokong umalis sa company ko dahil libre ang bigas, tapos ulang. Pwede ako kumuha ng mga karne-karne, bigas, ayan, ganyan. Libre ako ng kuryente, tubig, kaya ano pa.